Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Abilene Garcia. Dito ang Tulong Tulong ko ko pa sa Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman para sa buhay na mas matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, alam mo bang maraming magulang ngayon ang hirap na sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Korek ka dyan. May mga magulang na malapit ng sumuko, yung iba naman suko na dahil hindi na nila alam ang dapat nilang gawin. Totoo po yan at malamang habang nakikinig kayo na nakaka-relate kayo sa aming sinasabi, lalo na kung nanay at tatay kayo. Meron naman ako sa inyo, lolo at lola. Malamang alam nyo rin po, nakikita nyo po kasi yung hirap ng pagpapalaki ng inyong mga anak sa kanilang mga anak o inyong mga apo. Nung wala pang anak, inaasam-asam mo. Nung may anak ka, hirap na hirap namang magpalaki. So, Ano? problema po yan. Good news, mamaya pag-uusapan natin. Ano ang dapat malaman at gawin tungo sa tamang pagpapalaki ng anak? Sa ating episode na, Anak, saan ako nagkamali? Pag-uusapan din natin kung paano maging masaya in 60 seconds. Uy, in 60 seconds, In 60 ibang klase seconds. yan. Abangan ng tulong kalusugan mula kay May Gonzalez ng Trinity for Health at sa usapang life insurance, makakasama pa rin natin ang ating living benefit specialist na si Gina Criste. At sa Bloom on the Battlefield segment ni Amabel De Leon, abangan nyo po yan. At pero bago ang mga yan, simulan muna natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala po namin, one idea can change your life or in this case po, one story can change your life. Ang tulong pampagana natin ay tungkol sa kwento ng taong tumulong pero hindi nakatulong. May ganon? Mayroon, no? May isang taong nakakita ng kukun. Alam niyo yung kukun? Mm-mm. Yung kukun ng Paro-paro. hindi kuko ha, kukun. Kukon ng Kukuhan ng paru-paro. paru-paro. Pagkatapos ng ilang sandali, ay may maliit na butas na lumabas sa kukon. Pinanood ng matanda ang paru-paro ng ilang oras habang ito ay parang hirap na hirap lumabas sa maliit na butas ng kukun. Yan. So pagkatapos ng ilang oras ng pagmamasid ng matanda, napansin niyang parang tumigil na yung paru-paro sa paggalaw at sumuko na Nako, yan na. sa pagsubok sa paglabas. Mm-mm. So, sa awa ng matanda, kumuha siya ng gunting at ginupit ang kukon. Siyempre, masayang-masaya yung matanda dahil nakalabas na ang kukon ng paru-paro. Totoo. So yung paru-paro nakalakbas na po sa kukon. Yan. Dahil tinulungan ng matanda. Oo. So, hinintay ng matanda ang paru-paro na galawin ang kanyang mga pakpak para makalipad. Pero, hindi ito nangyari. At buong buhay, hindi nakalipad ang paru-paro. Siguro magtatanong kayo, Sir, ano matututunan po natin dito? Napakaganda po na matututunan natin dito na pwede po nating apply sa buhay natin at sa buhay ng mga mahal natin sa buhay. Yes. Lesson number 1, hindi lahat ng hirap ay nauuwi sa paghihirap. Yeah, so yung tungkol po dun sa paru-paro, napansin niyo po, hirap na hirap siya lumabas. Okay, kasama po 'yon sa process ng paglabas po ng kukon papunta sa paru-paro, medyo may struggle po. At yung Oo. struggle po na 'yon ay nagdudulot po dun sa kukon o sa paru-paro na sa loob para lumakas siya. Oo. At magagawa niya makalabas sa kukon sa takdang panahon. Ang problema po, nung nakita ng matanda nahihirapan, tinulungan. Ang nangyari po, hindi po nakumpleto yung proseso, kaya po hindi po na-develop yung pakpak ng paru-paro. Oo, tama-tama. Nag-uusap tayo tungkol sa pagpapalaki ng anak. Di ba? Naalala niyo yung anak? Alam niyo, nung bata pa kami, ang dami naming hirap. Ang dami naming pinagdaanan. Tapos sasabihin ng magulang, pangako anak, hindi niyo to dadanasin. Yan. Sa tingin niyo, tama ba Yan yun? po ang ginagawa ng ibang mga magulang at mga lolo at mga lola. Kasi nga po, pag nakita yung bata nahihirapan, siya nagagawa. Ang problema, importante po yung paghihirap sa bata. Pag nakita nahihirapan sa assignment, siya nagagawa. Pag nadapa, itatayo. Kumisan po, kailangan po pag nadapa, pabayaan niyo po siyang tumayo. Nakita nahihirapan magugas ng pinggan, ako na magugas ng pinggan. Ito po ang problema, yung proseso po, doon po natututo yung bata. Ang problema po, pinakialaman natin. Kaya po ito po yung kwentong tumulong pero hindi nakatulong kasi nga po tayo kumuha ng dapat hindi natin dapat gawin. Parang sa kwento, di ba? Masaya na maganda naman yung intention ng matanda, di ba? Ginupit niya kasi nakita niya hirap na hirap. Parang tayo mga magulang. Kaya marami to sa ating mga anak ay madaling sumuko kasi konting hirap pa lang ay maayaw na kasi nandiyan ka naman Kasi dati. nga po, lahat ng hirap sinapo natin. So hindi po sila natuto sa buhay. Sabi nga ng isang quote, our struggles in life develop
develop our strengths. Without struggles, we never grow and never get stronger. Kaya po, moral of the story, kuminsan pabayaan po nating mahirapan ang ating mga anak at apo because doon po sila lalago at matututo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, tutulungan natin sila. Lesson number 2, hindi lahat ng awa ay tama. Yeah, yung awa po nung matanda, mali. Kasi nga po, hindi niya inisip, proseso po yun para yung paru-paro po ay mag-develop sa tunay na paru-paro. Ganon din po mga nanay, mga tatay, mga lolo at mga lola. Kuminsan naawa tayo sa ating mga anak Oo at apo. nga. Hindi po lahat ng awa ay tama. Kuminsan po, may ibang awa na napupunta sa wala at nakakasira pa ng buhay ng iba. Oo, minsan 'di ba pag may problema sila, awang-awa tayo. Kaya tayo yung sumusolusyon sa kanilang problema. Hindi po, kuminsan po, pag may problema sila, pabayaan niyo po sila kasi doon po sila mag-iisip, doon po sila mag-aaral, doon po sila matututong magtanong, doon po sila matututong manalangin. And because of that, lumalago at natututo po sila sa buhay at ito maganda. One day, kahit wala na tayo at sigurado darating yun, alam nila kung paano hawakan ang problema. Yes, lesson number 3. Minsan baka kailangan wag tumulong para makatulong. Yan, isa pong bagay na gusto namin ituro sa inyo. May mga pagkakataon, may humingi sa inyo ng tulong. Kuminsan, para makatulong, huwag tayong tumulong. Kasi pag hindi tayo tumulong, doon po siya natututong gumawa ng mga bagay na akala niya hindi niya kayang gawin. So because of that, he will learn. Matututo po siya magpunyagi, matututo po siyang maging masigasig, and eventually po, one day, matututo po siyang mabuhay na kahit wala sa ating tulong. Na dapat naman po, kasi po yun ang goal natin. Turuan nating mga anak, ang ating mga po mabuhay na kahit wala tayo. Because one day nga, wala na tayo. Naalala ko, minsan yung anak natin, di ba, parang naliligaw sa mall, pinababayaan mo, pero tinitignan mo. Oo. Di ba? Nakakita ka, titignan mo kung paano siya lalabas. How we doon will sa react to that problem. Yes. Nako, ang dami nating natutunan. Sana i-apply natin yan, ha? Bago tayo mag-break, tunghayan muna natin ang Bloom on the Battlefield segment ni Amabel De Leon, Vice President ng Banura Home Health and EdSense Solutions. Amabel! Hi, Vic and Evelyn. Thank you for having me again in your show today. What an honor to join you today. So the question is, what are the problems you've experienced that helped you discover new strengths or talents in your life? I have a lot of those. And I'm sure kayo din maraming nun. Tayo palagi, pag marami tayong nagagawa sa buhay, if you look back, ang isa lang ang palaging sagot natin, para kanino natin ginawa yon. Kung may mga problema ka na pertaining sa pamilya mo, tulungan mo sila na makaahon sa hirap. Nag-asawa ka, yung anak, sino mag-alaga sa mga anak mo. So, laging may who, di ba? Or kaya, kailangan mo sigurong mapaaralin yung mga kapatid mo. So, palaging meron kang taong pinaglalaanan na isolve yung problemang yon. So, sino yon? And then, doon ka makakahanap ng solusyon dahil gusto mo silang matulungan through you. So, perfect example, ako na pumunta sa Amerika, mahirap. Kung ako lang, sarili ko lang, I would have stayed in the Philippines. Kasi pwede naman sa Philippines. I believe that I would be able to make it there on my own kung wala akong inaalagang ibang tao. Pero pag iniisip ko na that I have to take care of my other brothers, my parents at that time when they were alive, I have to think beyond myself, beyond the comfort of what I was doing at that moment, beyond the comfort of my environment. So I have to think bigger than that. So nag-decide ako pumunta ng Amerika. You know, when we got here, it's not always easy to be in a different country. Pero tiniis mo, kinaya mo dahil lagi mo iniisip yung who, kung sino yung gusto mong tulungan, yung gusto mong paglalaanan ng pagkakitaan mo. So, because of that who, kinaya ko, nakita ko dahil gusto ko ikaya, doon ko nakita yung kakayanan ko, doon ko nakita yung mga talents ko or mga gifts ko na hindi ko man nakikita noon. And I always tell people that sometimes meron kang pinag-aralan, like me, nurse ako. I didn't even realize na hindi lang pala pwedeng ako maging nurse. Example, nag-aral ka na accounting o kung ano-ano man dyan. Pero because nag-change yung course mo, because you want to do something for the who in your life, doon mo makita na hindi lang pala yun ang talent mo, hindi lang pala yun ang kakayanin mo. So as you go through that, as you cruise through that life, that journey, makikita mo kung sino ka at ano pang meron ka o ano pa yung mga gifts na binigay sa'yo ni Lord. Dahil sa who na yun, nakafocus ka sa who na yun. Pag gusto mong isolve talaga ang problema,
pag gusto mo talagang makaahon sa hirap, kung gusto mo talaga na maging iba yung buhay mo, gaganda yung buhay mo, at gusto mo talagang matulungan yung gusto mong matulungan, kakayanin mo. And then along the way, marami kang i-allow mo yung sarili mo na mapag-aralan mo. My advice to you, don't shy away from any problem. Face it head on. Of course, pray to God all the time to help you understand it and face it. And I believe He's gonna help you. He's not even just gonna help you. He's gonna solve it for you most of the time through you. As you keep going through those problems daily, keep blooming on your battlefield. Maraming salamat, Amabel! At syempre, ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng EdSense Solutions. Avail the book of Bloom on the Battlefield, Medical and Healthcare Essentials when you visit www.edsensesolutions.com. At para ganahan naman tayo kumain, visit Butterberry's Cafe Food Truck every Saturday po, located sa Echo Park 1030 Alpine Street, Los Angeles, California. At every Sunday naman, from 9 to 5 p.m. at Melrose Trading Post, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering po, tawagan ng 323-610-9005 or 323-244-9784. Magbabalik pa ang tulong ko pasa mo global. Huwag bibitiw. Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo.